Makakausap natin ang Executive Secretary, Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, si Father Jerome Ceciliano. Father Jerome, magandang umaga po, Kath at Robert sa Tandem ng Bayan. Father Jerome. Yes, good morning. Magandang umaga po. Dahil po Lunes Santo, Father Jerome, kami po ay makikipagkwentuhan po ng kaunti sa inyo para magabayan din po natin kami mga Katoliko kaugnay po sa paggunita ng Holy Week ngayong pong taon. Siguro, Father Jerome, sa part ko, yung unang tanong ko dito, itong Holy Week natin, nag-start na nga po, Palm Sunday kahapon, kita natin kung gaano karaming mga kababayan po natin yung talagang nagpunta sa mga simbahan, and then Lunes Santo ngayon. Tayo po para sa mga Katoliko, paano kaya natin dapat tingnan at sa anong perspective natin tingnan o gunitain yung Holy Week considering left and right, Father Jerome, yung mga issues na nagpahirap sa ating mga Pilipino at syempre yung medyo ba paano tayo makakapag-focus kung ang iniisip natin baka magmahal na naman ang gasolina, baka magmahal ang pagkain, baka wala na akong masakyan dahil hindi na bumabiyahe yung mga pampublikong jeepney, mga ganun po, Father Jerome. Well, yung ganung mga binanggit mo ay hindi naman natin kontrolado yan. Yung pagmahal, halimbawa, ng presyo ng langis at iba pang mga commodities, maaaring talagang tataas yan. Ang pinakamahalaga na lang dito ay number one, dahil Holy Week, magdasal tayo na maigi. Dahil nga, sabi ko sa iyo, it's actually beyond our control. And so therefore, we just rely on the Almighty na wag naman sana tayong, kumbaga, tuluyan na mabaon sa hirap. At ipagdasal natin na sana yung digmaan dyan sa Middle East ay matigil na. Pagdasal din natin yung mga leader na silang, kumbaga, nagdedesisyon kung ano magiging direksyon ng kanilang, pakikipag-ugnayan sa isa't isa. And then of course, yung interior disposition, napakahalaga. Huwag mawawalan tayo ng pag-asa. Ito ay mga pagsubok lang na pagdadaanan natin. Yung buhay, tuloy-tuloy lang. Kinakailangan maging matatag tayo sa pagharap natin sa mga, mga pangyayaring ito. And always rely on the help of the Almighty. Father, ngayon hubang Palm Sunday, kamusta po yung attendance ng ating mga Catholic faithful? Nakita po ba natin na mas dinagsa yung mga simbahan dahil baka mas maraming Katoliko yung, alam niyo yun, mas hirap ngayon, mas humihingi ng pag-asa mula sa simbahan? Minsan hindi naman dahil sa kahirapan kaya sila nagpupunta ng simbahan. Minsan yung simpleng importanteng event ito, importanteng misa ito, kaya sila nagpupunta. Kung ikukumpara mo yan doon sa mga ordinary Sundays, di hamak na mas marami kahapon ang nagsimba. Kasi Palm Sunday nga, nagpapabasbas sila ng mga palms. So, ando doon yung talagang partisipasyon ng mga tao. At palagay ko, malaking factor din na, yun nga, hirap tayo sa buhay ngayon. At hindi ng mga pinagdadaanan natin, left and right. Kaya, ando doon din ng mga tao na yung binanggit ko nga na nagdadasal sila. Ito yung kanilang kinikilingan, ito yung kanilang, parang kinukuhanan ng lakas. Kaya ando dun sila para magdasal, para magpasalamat din kahit paano at sumamba. Father, practical question lang ho from me, no? Paliwanag po natin dun sa mga nakikinig at sa mga nonood, lalo na yung mga medyo bata pa na Katoliko. Ano ho ba dapat yung ginagawa doon sa palaspas pagkatapos ng Palm Sunday? Pwede ho ba yung basta-basta itapon na lang kapag nalanta na? O dapat ho ba nilalagay yan somewhere special sa bahay natin? Ano ho yung tamang pag-handle doon sa mga palaspas pagkatapos ng Palm Sunday? Well, pwede naman nilang ilagay yan sa kanilang mga altar kung may mga altar sila sa kanilang bahay. Tapos, pwede po nila yan na kung sakali man nalalanta na, ay huwag naman itatapon. Kasi next year, para sa Ash Wednesday, yan naman din ang gagamitin para sunugin at gagawin na yan na abo. So, yung abo na ginagawa, pinapahid sa mga noo, galing yan dyan sa mga lumang palaspas o yung mga natuyo ng palaspas. But of course, yung symbolism kasi niyan ay unang-una, it actually symbolizes peace and then victory. Yung peace, yun nga panawagan natin, sana magkaroon ng kapayapaan. Victory,
Kasi ang ating Panginoon ay ginapi naman talaga niya ang kasalanan at kamatayan. So yun ang mga, kumbaga, simbolismo nito. Ngayon, kung ako'y magbibigay ng maganda din na parang encouragement sa mga kababayan natin, yung palaspas na yan, makita natin na, wow, it actually symbolizes peace. So sana yung bahay namin dito sa tahanan namin magkaroon sana ng kapayapaan. So may it remind them of that. And then pangalawa, victory, ito, pagdaan lang ito, mayroong pagkakataon para, malagpasan din namin ito. So yung ganong mga thoughts sana ay isip nila, ito na pinapaliwanag natin para yun ang paggabay na pwede natin ibigay sa mga kababayan natin. Father Jerome, alam naman po natin kapag Holy Week, ito yung panahon ng pagtitika ng mga kababayan po natin. Time and again, iba't iba po yung paraan na ginagawa nila. May iba po na nagbibisita sa mga simbahan, yung iba nagpapabasa, yung iba naman may nagpapapako sa krus, meron ding mga umiikot doon sa mga community, may pasa na mga krus. Sa ganito pong pagkakataon sa 2026, ngayong 2026, paano ba natin dapat ginugunita, inaalala yung mga paghihirap ni Kristo para po sa atin? Well, merong ritual na ginagawa, yung mga binanggit mo na pasyon, for example, bisita iglesia, tapos yung halimbawa ay pagpapasa ng krus sa sinakulo. Kasi stage play yan, possible. Pero yung pagpapapako sa krus, tapos talatiguhin mo ng potohanan yung sarili mo with thought na magpapabawas yan sa kasalanan mo. Ito lang ang simple sinasabi ng simbahan. Kung gusto mo mabawasan ng kasalanan mo, mapatawad sa iyo ng kasalanan, mangumpisal ka. Hindi mo na kinakailangan magpapako sa krus, hindi mo kinakailangan latiguin ang sarili mo. Kasi hindi naman magpapabawas sa kasalanan mo. You will just feel pain. But then again, it's just in your thoughts na nabawasan yung kasalanan mo. Ang sinasabi dito sa atin ng simbahan, meron tayong sakramento ng pangungumpisal, makit ka lang sa pare, pagsisi sa kasalanan, yun ang pagtitikan na sinasabi mo, pagsisisi, and then, kumpisal mo, and then, do something good later on. And then, ang nangyayari kasi parang Father, di ba, after ng Holy Week and then Easter Sunday, muling pagkabuhay, dapat tayo din, di ba, muling nabubuhay yung pagiging Kristiyano, muling isinasabuhay yung turo sa atin ni Jesus. Well, actually, yung pagsasabuhay naman ng turo ng Panginoon ay hindi lamang panahon ng Holy Week. Dapat araw-araw yan. So, yun naman ang mabisa sana ng pamamaraan para masigurado natin yung ginagawa natin ay mabuti at tayo ay umiiwas sa masama. So, hindi maganda na sabihin lang natin na tuwing Holy Week, dapat yung pagsisisi ginagawa. Dapat every day of our lives and every time that we commit sin, dapat nagsisisi tayo at wag nang muling gawin yan. Kasi para mas maganda naman din ang unang-una, yung pakikipag-ugnayan natin sa kapwa natin. And you can just imagine, umaayos ang ugnayan natin sa isa't isa. Palagay ko, wala nitong violence, wala nitong, criminality, wala nitong ano-ano pa nagpapahirap sa atin. Father, paliwanag din po natin para doon naman sa mga nakikinig natin na hindi mga Katoliko, gaano po kahalaga yung pag-iwas sa pagkain ng karne ng mga Katoliko tuwing mahal na araw, tuwing Semana Santa, especially during every Friday, tuwing Biyernes po. Bakit po yun mahalaga para doon sa relihiyon ng Katolisismo? Well, it's a form of sacrifice. You deprive yourself of something that you hold dear. Kasi European ang context yan Doon kasi sa Europa, ang pagkain ng karne ay nagpapainit sa kanilang katawan. Malamig doon So, yun lang, nagbibigay sa kanila yun ng comfort kahit papano. And then, in a very, practical way of explaining it, ganun din naman, we actually shun comfort this time kasi this is the time that we commemorate the sufferings of Christ. So, parang hindi maganda na komportable tayo dito samantalang may pagunita tayo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. So yung mumunting exercise na yon na ikaw ay hindi kakain ng ganito, na magbibigay siya ng comfort, o di kaya yan ay valuable para sa iyo, isipin mo, makakarne yan, steak siguro, kung ano-ano pa man. But nonetheless, ang idea nito is, it's a sacrifice, it's a denial of something so that we can more or less
make ourselves, united with the Lord in His sufferings. Father, yung iba hindi nangakarne, 'di ba? Yung mga kakilala ko sa social media na nag-abstain kapag Holy Week. Well, kaya tayo nag-abstain sa social media because of unnecessary noise, unnecessary influence. Ang focus kasi nga natin ngayon, the passion of the Christ is suffering for us. And what does it do for us? Ngayon, nagpapakasakit ang Panginoon. Ginugunita natin yan. Ano naman ang impact niyan sa atin? Yun sana ang ma-focus natin. But if we go on scrolling our, gadgets and then see there kung ano-ano lang, ando doon yung mga chismis, ando doon yung mga fake news, ando doon yung mga, nanonood ka lang ng pelikula na wala namang katuturan. Ito parang, pwede ba na mag-focus muna tayo dito? Ang sabi ko nga dito ay, your relationship with God is very important and try to look into it. Ano na ba ang nangyayari sa'yo? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? O ito ba ay seasonal lang? Ay dahil panahon ngayon ng Lent o kaya Semana Santa o yan, medyo mas malapit ako ngayon sa Diyos. Ay after that, ano na ba? So there should be a consistent, effort to look into it. Pagkakataon nito ngayon na mas mabigyan natin ng meaning yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Father, maibang topic lang po bago kami magpaalam sa inyo ngayong araw. Malapit na po sumapit yung first death anniversary ni Pope Francis. If I remember correctly, April 21, 2025 po yumao yung dating Santo Papa. Mayroon na po ba tayong impormasyon kung ano-ano yung ginagawa na paghahanda nung simbahang Katolika to mark this death anniversary? Wala naman, sigurado naman yan, magbimisa yung mga yan. Kaya magkakaroon ng pagdiriwang ng misa, pagdasal yung kanyang kaluluwa. So, usually ganun yun. Pero yung elaborate efforts, wala pa naman akong napapakinggan. Okay po. At first time naman ni Pope Leo XIV nagampanan yung mga tungkulin for Holy Week, di ba? So titingnan natin kung may mga pagbabago kaya sa Father Jerome, lalo doon sa washing of the feet, di ba? May mga ganyan. Usually si dating Pope Francis, di ba? Yung mga prisoners ata, yung mga pinupuntahan niya. So may mga ganong activity pa rin po Catholic Church. So aabangan po natin yan. At mag-participate tayo, lalo kung mga Katoliko tayo. At dun, syempre, sisimba tayo. Pupunta tayo sa mga simbahan. Father Jerome, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Thank you. Si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary, Commission on Public Affairs ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP.